Hallelujah! Hallelujah to you, our King! Praise the Lord! Magandang hapon po sa inyong lahat. Purihin po ang Panginoon. At nagagalak po akong muli na makita kayo sa hapon na to. At palagi po kayong magwapo at gumaganda. Amen? Sa paningin ng Diyos. Praise God. At wow, nakaka-bless po yung ating mga awiting papuri kanina. And then yung special number ng ating mga kapatiran, mga sisters and brother. Ayan. So talagang naalala ko yung kanta na yun eh. Parang ano pa lang eh, parang nag-uumpisa pa lang akong sumunod sa Panginoon eh, yung kanta na yan. So na-bless po ako. And then, congratulations Sister PJ, no? Okay, hallelujah. To you, our King. Praise God. Susunod na kayo. Next time kayo naman. Hallelujah. Well, anyway, di nyo ba napansin, sa araw na ito ay, this is February 4. Tama po ba ako? Ayan. At this is the first Sunday of this month, February. At parang kailan lang na tayo po ay nagkatipon-tipon, nagpuri sa Panginoon sa nakaraang first Sunday of January. At ngayon po ang hapon na to ay first Sunday of February. Parang kahapon lang. Napakabilis ng araw, napakabilis ng panahon. Hindi mo talaga namamalayan lahat ng mga nangyayari kapag ikaw ay nasa piling ng Diyos, nasa presensya ka ng Panginoon. Minsan, di mo na... napakabilis ng panahon na hindi mo malaman na sinusustain ka pala ng Panginoon, hindi mo namamalayan na yung pag-iingat ng Diyos, pagpapala ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya sa hapon na to, na lahat po tayo nandito, hindi po ito aksidente, ito po ay patunay na talagang ang Diyos ang patuloy na nagpapala sa ating lahat, na nagsusustain sa atin. God sustains us. Purihin ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Well, sa hapon na to, ay mag-uumpisa po tayo sa ating topic. Yan na pala. Yan na po yung topic po natin sa buong January na ito. Babalik ako sa January. Sa buong buwan ng February ay pag-aaralan po natin yung topic na to na God's Law. Yan. God's Law. Sabihin nga natin, law. Ano nga po ba yung plural ng law? Anong plural ng law? Ano ang plural ng law? Laws? Parang mali yata yung napanood ko kanina. Siguro tama kayo. Pero kasi yung napanood ko kanina, ang sabi niya sa akin, ang plural daw ng law ay law. Pero ang plural ng law ay laws, siyempre. So, God's law. Medyo mabigat itong topic na to kasi hindi naman po tayo mga lawyer, hindi naman po tayo nag-aral ng batas. Mabigat to. Yung nag-aaral ng patungkol sa mga batas ay nag-aaralan nila ng maraming panahon. Maraming taon silang nagsusunog ng kilay. Yung iba nga wala ng kilay pagkatapos niyan, ng pag-aaral nila. So, pero pag-aaralan lang natin ito sa loob ng isang buwan. Wow, ang titindi nyo, no? God's law sa isang buwan. Tingnan natin. So anyway, pag-aaralan din natin hindi lamang yung tungkol sa batas ng Diyos o God's law, kundi God's grace. So may kinalaman din yan sa God's law, at the same time ay God's grace, at ano yung halaga nito sa atin? Ano yung tinuturo sa atin ng mga batas ng Diyos? At ano din ang itinuturo sa atin? Anong kahalagahan ng biyaya ng Diyos? God's grace. At pag-uusapan din natin sa pinakahuli, yung combination of these two. The combination of God's law and God's grace. At ano po yung nasaan po tayo dapat? Nasa God's law ba tayo o nasa God's grace ba tayo? Maintindihan natin na ang tinuturo ng Biblia sa atin ay nandun po tayo sa gitna. No? Between these two. Yan po ang ating makikita, mapag-aaralan natin sa buong buwan ng February. So, una sa lahat, tingnan natin, ano ba yung, tingnan natin dito, yung next slide po natin. Ayan, okay. So, dito sa picture natin, dito sa Pilipinas, marami tayong mga batas, diya? At katulad na lamang nitong traffic rules or
traffic law. Yan, traffic law. Kagaya yan kapag ka ikaw ay nagmamaneho, sino dito sa atin ang mga nagmamaneho, nagdadrive ng kotse, o kaya naman nagdadrive ng car, Kuya Marco, syempre, isa yan sa mga nagdadrive ng motor. So dapat alam natin yung mga traffic signals o traffic law, di ba? Halimbawa, itong tatlong ilaw na to, yung green, ano po ang ibig sabihin ng green? Go, ayan. Yung orange, slow down. Oh, okay. And ready to stop. And then yung red naman ay, yan, pwede na po kayong magpatakbo ng kotse. Ayan, kaya lang dapat may license kayo, di ba? Okay, so ito rin, isang picture pa rin. Ito sa gitna, yung lalaking naglalakad. So pag nakita natin yan, ibig sabihin, pwedeng tumawid. Pag may nakita naman tayo na naka-stop na picture, stop na lalaki, dapat ay tumigil tayo. Hindi tayo pwedeng tumawid, no? Hindi tayo dapat tumawid doon sa pedestrian lane o pedestrian crossing. So yan yung mga batas, no? Marami tayong batas sa Pilipinas. Kadalasan nga, sa dami ng batas sa Pilipinas, yung iba hindi naman talaga nasusunod. Kaya yung batas naging butas. Di ba? Maraming batas na naging butas sa Pilipinas. At kadalasan, kapag mga batas, siyempre, kapag hindi ka sumunod sa batas, anong mangyayari sa'yo? Di ba? Mayroong penalty. Depende sa iyong anong tawag doon, sa iyong violation. Kung mga simpleng violation lang, pwedeng fine, pwedeng 500 pesos. Halimbawa sa traffic rule, walang helmet, walang nagdadrive without license, driving under the influence of alcohol. No, gano'n, no? Siguro mga ano lang yan, mga 1,000, 5,000, 1,500. Alam ni Kuya Marco yan kasi lagi nasa kalsada yan. So alam niya yung mga fine na binibigay. Ba, yung walang helmet. Pagka walang helmet, pag nahuli ka, magkano ba? Alam niyo? 1,500? 1K? No, 1K. Siguro, 1K. Hindi pa kasi ako nahuhuli. Kasi wala akong motor. Hindi ko alam. Yan, mga illegal possession. Like for example, illegal possession of firearms. Bawal magdala ng baril, no? Lalo na walang lisensya. Yan. Illegal possessions of ugly handsome face. Mga ganyan, no? Illegal possession of handsome face. Bawal tayo, Brother Jason. Bawal tayong bumiyahe pagka may ganung batas, ano? Illegal possession of handsome face. Bawal tayo dyan. No? Kuya Marco, bawal tayo pagka may ganung batas, okay? So, depende yon. Kapag medyo mabigat ang kasalanan mo, violation mo, ayan na, eto na, kulong na tayo. Yan, halimbawa, yung mga robbery, homicide, murder, ayan, homicide. Bakit ba tinawag na homicide yon? Ano bang pagkakaiba ng murder at homicide? Alam niyo kung bakit yung homicide? Homicide, pinatay sa tabi ng bahay. Yeah? Homicide. Pagka naman pinatay sa tabi ng kalsada, ano yun? Roadside yon. Roadside ang tawag doon. Yan, roadside. So, kapag ganun ang mga kasalanan mo, ito na ang mangyayari sa'yo. Kulong ka. Sa Pilipinas, pag may pera ka, makakalaya ka kahit mga isang gabi lang. Nasa kulungan ka, kinabukasan, ano ka na, okay ka na. Pag may pera ka at may ano. Hindi naman lagi, no? Hindi naman lagi. Pero may mga ganong kaso. Pag dito sa Pilipinas, pag may pera ka, pwede mong bilhin ng batas, no? Sadly, yan ang katotohanan dito sa Pilipinas. Pero bakit nga ba may batas? No? So tingnan natin, okay? So let's define law. What is the definition of law? A law is a set rules established by a government, any kind of government, whether it is democratic government or parliamentary government, basta't government, meron silang tinatawag na rules established. Okay, set rules established by a government or other authority to govern behavior in a community. To govern. So yung keyword dyan ay to govern behavior. Anong ibig sabihin ng to govern behavior? Ibig sabihin, to control, to manage. To manage yung mga tao. So yung po palang law ay hindi masama, kundi ang layunin nito ay para po
mapabuti yung pamamahala ng isang gobyerno sa isang lipunan. Alright? Pangalawa, laws are enforced through legal systems aims to promote justice, fairness, and social order. So kaya po pala may batas, kaya pala pinapatupad ang batas, kasi para po i-promote yung justice system. So kasi without law, yung ibang mga tao, pwede na nilang abusuhin ng ibang tao. So kaya kinakailangan ay may batas. This is to promote justice, to promote fairness, maging pantay-pantay ang bawat nilalang, ang bawat isa. Siyempre, magkaroon ng tinatawag tayo na social order. Ibig sabihin, kapag walang batas, walang social order, pwede nating gawin ang gusto natin. Pag gusto nating magnakaw, pwede tayong magnakaw kasi wala tayong magiging kaso eh. Pagka gusto mong manira ng tao, manira ng puri, manira ng reputasyon ng ibang tao, pwede mong gawin yun na hindi ka makakasuhan ng defamation o ng paninirang puri. Kasi nga, walang batas. So, kaya may batas para to avoid yung mga problema, yung mga problema sa society, yung kaguluhan sa society. So, to promote justice, fairness, and social order. Another definition of law is they may be written and unwritten. So some laws are written code, or yung iba naman ay hindi naman naisulat, walang tinatawag na constitution. For example, yung sa Kalinga, mga tao sa Kalinga ay maliban sa sumusunod sila sa batas ng gobyerno, meron din silang tinatawag na tribal law, Ang tawag doon ay budong. So may budong sila. Yung budong na yun ang kanilang constitution sa kanilang mga tribo. At walang written code yun, walang written books na kagaya ng Philippine Constitution na may aglat, nakasulat. Pero yung sa Kalinga, hindi nakasulat yung batas nila. Pero kabisado nilang lahat, So yun yung tinatawag natin ng mga unwritten law. At yung iba naman ay yung written law, kagaya ng Philippine Constitution. Okay, so next, can result in various consequences such as penalty or imprisonment, kagaya ng picture natin kanina. So kapag may violation tayo sa batas, pwede tayong makasuhan, pwede tayong maparusahan ng pagkakakulong, mga ganong klaseng consequence. Laws may also be amended or repealed over time as societies evolve and change. Ibig sabihin, ang batas daw o ang mga constitution ay pwedeng itong mabago. Yung word na amendment o amended ay pwedeng magbago yon, Depende sa pagbabago din ng lipunan. Ibang mga tao, ibang mga bansa, binabago nila yung mga batas nila para maging ang tawag doon maka-adapt sa kanilang pagbabago ng kanilang lipunan. Halimbawa, yung tungkol sa ekonomiya, tungkol sa technology, for example, tungkol sa environment, mga ganung bagay. So, pwede nilang baguhin yung kanilang batas para maka-adapt sila sa mga changes na nangyayari sa kanilang lipunan. Okay, next slide pa po. Okay, so meron din tayong tinatawag na natural law and common law. Okay? So, wala pa tayo sa pinaka-message natin. Nagbibigay pa lang tayo kasi ng introduction para maintindihan kasi natin ano ba yung law, ano ba yung batas, So meron tayong tinatawag na natural law. Ang ibig sabihin ng natural law, a theory in ethics and philosophy that says that human beings possess intrinsic values that govern their reasoning and behavior. Ibig sabihin yan, yung natural law, ibig sabihin tayong mga tao, meron tayong tinatawag na natural instinct. Meron tayong natural instinct. Meron tayong natural na kapasidad o kakayanan na magdesisyon. Yung ating tinatawag na rational ability natin. Kasi ang tao ay, kumpleto yung konsepto ng tao eh. Meron tayong tinatawag na psychological aspect of human. May psychological aspect. Meron tayong emotional aspect. Meron tayong physical aspect. Meron tayong physiological aspect. May spiritual aspect tayo. So lahat ng aspeto ng isang tao, kumpleto tayo, At meron tayong kakayahang mag-isip.
Meron tayong kakayahang magdesisyon. Yan tinatawag na natural law. Kaya alam mo kung ano yung tama at mali. No? Habang lumalaki ang isang bata, naiintindihan niya, nalalaman niya ano ba ang tama, ano ba ang mali. No? So kapag ka bata ka, hindi mo pa maintindihan yun. Kaya pag bata ka, nagkamali yung mga bata, pinababayaan natin. Sabihin, ay, bata lang yan. No? Iniintindi natin kasi bata. Halimbawa, bata, pinalo ka ng sandok ng bata, naglalaro siya, nahawakan niya sandok, pinalo ka. Uy, bad, huwag mong gagawin yun, huwag mo nang ulitin yun. Ginaganon lang natin yung bata, hindi natin pinapatulan kasi hindi nila alam kung mabuti o masama yun eh. Pero, pagka lumaki na tayo, alam na natin yung tama at mali, hindi natin gagawin sa kapwa natin yun. Kasi alam natin, mali yun. So yun yung tinatawag na natural law. Meron tayong kakayanan, naturally, sa atin yun. Conscience natin, sa isip natin, that we can distinguish between right and wrong. That is natural law. Meron din tayong tinatawag na common law. Ito na yung a body of unwritten laws based on legal precedents established by the courts. Ito na yung common law. Ito na yung ina-apply natin sa ating lipunan. No? Yan. Next slide. So, meron din tayong tinatawag na civil law and criminal law. Okay? Nilagay ko lahat ito kasi para maintindihan natin. Pupunta tayo doon sa biblical significance of law. No? Makikita natin yan mamaya. Pero sa anumang bansa, meron tinatawag na civil law versus criminal law or civil law and criminal law. Ano ba yung civil law? Ang civil law ay tawag din dyan ay private law. Okay? Private law. It deals with relationships between individuals, property, contracts, divorces, negligence. Halimbawa, yung asawa mo, naghiwalay kayo. Tapos yung lalaki, yung asawa mo, ayaw niya nang magsustento sa yung, ano ba yun? Oo. Sushi. Sustento sa iyong mga anak. Pwede mo siyang kasuhan. No? Pwede mo siyang kasuhan. Dalhin mo sa korte para magbigay ng sustento sa iyong mga anak, sa inyong mga anak. Di ba? Yan. Ang tawag dyan ay civil law. Yan, civil law. Yung tawag civil law pala yun. Well, ko lang nalaman na. Alright. So, property rin. May nagnakaw, no? Ninakaw yung gamit mo, ganyan. So, magagalit ka, ididemanda mo ngayon, no? Sabihin mo, Kapitan, bakit? Si Pedro, ninakaw yung toothpick ko. Yan, pati toothpick, pinag-awayan, di ba? Kahit na, di ba? Property mo yun, eh. Siyempre, magdidemanda ka. Pero minsan, sa atin, merong mga ninanakaw na hindi nagdidemanda, eh. Merong pinagnanakaw na hindi nagdidemanda. Yung iba, gustong-gusto nila nananakawan sila, eh. Yung iba lang. No? Nagnakaw ng halik. Yan. Di ba? Joke lang yan. Yan. Asan na ba tayo? Okay. So, criminal law. Ano ba yung criminal law na yan? Ayan, ang tawag din dyan ay public law. Ito yung regulations and enforcement of rights. Like for example, yung mga murder case, rape cases, mga armed robbery, assaults, etc. So, yan yung tinatawag natin na criminal law. So, dalawang klase yan, no? Civil law and criminal law. Private law or public law. Next slide. Okay. Now, why do we need laws? Mga kapatid, why do we need law? Bakit ba kailangan natin ng batas? Yan. Naintindihan ba natin yung importance dito? Bakit may mga batas? Bakit may traffic law? May traffic rules? Importanteng malaman natin. Ito po ang mga benefits of law. Yan. Number 1, tingnan po natin. Next slide, brother. Yan. Ito po yung mga benefits of law. Okay? Number 1, to control. Now, yung pag-control, minsan masama, minsan mabuti. It could be positive and negative. It depends on the situation. Yung control, pwedeng masama, pwedeng mabuti yan. So, pag kinukontrol tayo ng gobyerno, wala tayong kalayaan, wala tayong demokrasya, that is negative thing, di ba? Kasi wala na tayong freedom. Let's say, wala na tayong freedom to express, freedom of expression. Wala nang gano'n, no? So, wala tayong kakayanang bumoto, mamili ng leader. So, hindi maganda yon. That is negative control. Pero kung minsan, yung control, mabuti rin yan for our own good. No, halimbawa, kung kailangan na ng gobyerno na maging mahigpit, bakit biglang dumilim?
Kailangan niyang maging mahigpit sa kanyang mga mamamayan. So, ikukontrol din niya ngayon base sa military action, mga gano'n, no? Military measure. So, minsan, pwedeng positive, pwede ding negative. Ano pa ang benefits of law? To discipline. Kasi minsan, no? Ayan, no? People are naturally stiff-necked. Tama ba? Naked, yan. Ang mga tao daw, matitigas ang ulo. Minsan, matitigas ang leeg. Ibig sabihin, may sarili tayong pagdidesisyon, ayaw natin na nagpapaturo, ayaw nating magpakontrol, ginagawa natin yung gusto natin, no? Ganyan. So, stiff-necked, hard-headed ang mga tao. So, kailangan ng batas to discipline us, para disiplina ang mga tao, no? The same thing din sa church, ganyan din. Bakit may mga rules and regulations sa church? Para i-disiplina ang mga young people, ang mga membro, para to discipline our members. Ganon din yan. Okay, next, to put order, necessary in chaotic situation. Kaya pala may batas para maglagay ng kaayusan sa isang lipunan. Because without law, ang mangyayari sa isang lipunan o isang komunidad ay magiging anarkiya. Anarchy. Alam niyo ba yung anarchy? Pag sinabi nating anarchy, naghahari ang anarchy sa isang bansa, ibig sabihin nun, walang batas na pinatutupad. Lahat ng tao pwede nilang gawin kung ano ang maibigan nila. Pag gusto nilang pumatay sa kalsada, pwede silang pumatay sa kalsada nang walang pag-aalinlangan, wala silang kinakatakutang anumang kaso na isasampa sa kanila. Pag gusto nilang magnakaw, kukuha ng gamit ng kanilang kapwa-tao, pwede lang gawin yon. Yun ang tinatawag na anarkiya. Wala nang batas na sinusunod. No, magulo pag ganun. Hindi tayo mabubuhay. Wala tayong kalayaan, wala tayong freedom, wala tayong kaayusan. Magiging masaklap ang buhay natin. Wala tayo dito ngayon, mga kapatid. Kasi halimbawa, may anarkiya, naghahari anarkiya halimbawa sa Pilipinas, hindi tayo makakapag-worship ng ganito kasi anytime biglang may papasok dito ng mga masamang loob, pagtatatagain tayo. Diba? So, salamat sa Diyos, may mga batas, may mga ganitong klaseng pamamaraan para maiwasan yung tinatawag natin na chaotic situation. Okay, another one is to protect us from one another and to discourage each one from committing crime against each other. So, kaya nga may batas para ma-discourage o mapigilan tayo na gumawa ng masama laban sa ating kapwa. So natatakot tayong gumawa ng masama. Hindi tayo papatay, hindi tayo magnanakaw. Kasi ayaw nating maparusahan. So kung walang batas, gagawin natin yun, di ba? So yan ang benefits of law. Another one, last one, is to prohibit abuse in a society. Para din maiwasan ang pag-aabuso sa lipunan. So maganda pala ang batas. Amen? Maganda pala ang batas. Hindi pala masama ito. Ito pala ay para sa ikabubuti ng isang lipunan. Okay, tingnan natin. Next slide. Now, in the Old Testament, ito na, punta na tayo sa Biblia. In the Old Testament, to build a nation, God need 3 things. Okay? Noong tinawag niya ang bansang Israel, alam niyo kung bakit tinawag ng Diyos ang bansang Israel? Actually, God can He could call other nation. No? Pwede niyang tawagin ang Babylonia, pwede niyang tawagin ang Mesopotamia, ang Assyria. Pwede niyang tawagin yung iba't ibang mga bansa o yung Ehipto na nag-i-exist na noong mga panahon na yon. Pero bakit bansang Israel? Bakit Israel? Noong time na yun, actually noong time na yun, hindi pa Israel yun eh. Wala pang bansang Israel. Pero pinili ng Diyos ang bansang Israel, hindi dahil sa bansang Israel, because of Abraham. Yon, nagmula kay Abraham. Mapapansin ninyo, maalala ninyo, si Abraham, yung tao na nanampalataya sa Diyos, sumunod sa Diyos, at nagtiwala sa Diyos. And then sa Genesis chapter 12, sinabi ng Panginoon sa kanya, Abraham, go to the place I will show you. And I will bless you. I will bless those who will bless you. Tinawag ng Diyos si Abraham at mula kay Abraham kasi nakita ng Diyos yung pananampalataya ni Abraham eh. Nakita niya. At one time, sumunod si Abraham sa Diyos and then sabi ng Diyos sa kanya, gagawin kitang
isang malaking bansa. Ayan. So may pangako ang Diyos kay Abraham dahil sa kanyang pagsunod sa Diyos, dahil sa pananampalataya niya sa Diyos. No, pinili siya ng Diyos. Sabi ng Diyos kay Abraham, Abraham, I will make you a great nation. From you, no, maggagaling sa'yo, magmumula sa'yo ang isang bansa. Noong time na yon, matanda na si Abraham. At yung kanyang wife din, si Sarai, ay matanda na rin at barren, hindi rin magkakaanak. Pero nagtiwala si Abraham sa Diyos. At natupad nga yung pangako ng Diyos sa kanya. Nagdalang tao si Sarah. At yun ay pinangalan ng si Isaac. And then there was a time na nung malaki na si Isaac, sabi ng Diyos kay Abraham, Abraham, I want you to offer me your son Isaac. Oh, imagine mo, sabi ng Diyos sa kanya, gagawin kitang isang bansa. Sa pamamagitan mo ay lilitaw ang isang bansa. And then yun na nga si Isaac. And then all of a sudden, sasabihin ng Diyos sa kanya, ibigay mo sa akin si Isaac. At yung pag-aalay na yun kay Isaac, hindi yung isasabihin lang, Lord, ito si Isaac yung anak ko. Hindi po ganon. Sa Old Testament, pag sinabing i-offer ang isang handog sa Diyos, kinakailangang patayin. So kailangan papatayin niya si Isaac. No, papatayin niya si Isaac. Pero alam niyo po, si Abraham, walang pag-aalinlangan, i-offer niya si Isaac sa Diyos. And because of that, nakita ng Diyos yung talagang pananampalataya ni Abraham. Sabi niya, eto talaga ang hinahanap ko. So God blessed Abraham. At mula kay Abraham, ipinanganak si Isaac. Mula kay Isaac, ipinanganak si Esau at si Jacob. Mula kay Jacob, ay ipinanganak yung 12 sons o 12 tribes of Israel. Nagkaroon ng 12 tribo. At yung 12 tribo na yon, dumami yung tribo na yon, at yun ay naging Israel. Sila ngayon ay naging alipin sa Ehipto. Naging alipin sila sa Ehipto, mga kapatid. And ang gusto ng Diyos, mag-raise up ng nation para doon niya gawin yung kanyang plano. Gusto kasi ng Diyos na i-demonstrate o ipakita sa buong mundo ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kadakilaan. Pero wala siyang modelo. So nakita niya si Abraham at nakita niya ang Israel. Gagamitin ng Diyos si Abraham at ang Israel para i-demonstrate ng Diyos ang kanyang pagiging Diyos, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kadakilaan sa buong mundo. Yan po ang purpose ng Israel. Kaya may Israel kasi sila yung magpapakilala sa lahat ng tao na may Diyos. Yun yung mission nila eh. Yan yung calling nila na supposed to be sila yung pupunta sa iba't ibang mga bansa. Sasabihin nila, there is God, there is Yahweh. Pero bago mangyari yon, kinakailangan ng Diyos ng eto. That is the reason why God need people. God need the land. Yan yung Kanaan. And of course, God need the law. Yan yung tatlong mahalagang konsepto bago mabuo ang isang bansa. Para magkaroon ng bansa, nation, you need the people. Siyempre, alagay namang meron kang bansa, walang people. Tama ba yun? Hindi pwede, di ba? So you need the people, that is the Israel. You need the land, that is the Canaan, yung promised land. And you need the law. Bakit kailangan ng law? Para nga, yun yung governing principle para sa mga tao. Without the law, pwede silang magpatayan. Pwede silang magsakitan. Diba? So that is the reason why may batas. Okay? Next. Okay, ito yung giving of the law sa Mount Sinai, Exodus chapter 19. Tinawag ng Diyos si Moses. Sabi niya, halika mag-usap tayo. Ibibigay ko sa iyo ang batas. So umakyat si Moses sa Mount Sinai at siya po ay nakipag-usap sa Diyos. God gave him the 10 Commandments, yung 10 utos. Doon pa lang nag-umpisa yon sa 10 Commandments pa lang, mga kapatid. 10 Commandments. Wala pa tayo sa iba pang mga batas. Yung iba sa inyo ay gusto nang umuwi. Hindi naman. Okay? So, wag po kayong umuwi. Samahan niyo pa po ako. Okay pa ba? Okay. So, bibilisan ko na po. So, Exodus chapter 19, Moses at Mount Sinai. And then, after that, Exodus 20, bumaba si Moses. Pagbaba ni Moses, Exodus chapter 20, dala-dala niya yung tablets of stone, dala niya. Etong mga Israelites, mga kapatid, akala nila dahil ang tagal-tagal ni Moses sa bundok ng Mount Sinai, akala na hindi na babalik si Moses. Nagagalit na sila, nainip na sila. Sabi ng mga tao sa kanila, sabi ng mga Israelites kay Aaron at sa iba pang mga leader, nasa na si Moses?
Where is Moses? We need a leader. Sabi nilang ganon. Okay, kailangan namin ng Diyos. So ang ginawa nila, dahil nainip sila, wala si Moses, wala silang makausap, hindi sila makapag-usap sa Diyos. Ang ginawa nila, pinagsama-sama nila lahat ng kanilang mga alahas, mga ginto, mga ganyan. Yung mga ginto na nakuha nila mula sa Ehipto, pinagsama nila yon, tinunaw nila yon, at gumawa sila ng golden cup, ulo ng isang baka na gawa sa ginto. At yun ang sinamba nila. Dahil nainip sila kay Moses, nainip sila sa Diyos, they worship idols. Idol, yung ulo ng baka. Okay? So pagbaba ni Moses from Mount Sinai, narinig niya, sabi, nagkakagulo. Ang ingay, sabi niya, bakit may maingay doon sa kampo, doon sa mga tao? Bakit magulo sa lugar na yon? Akala niya kung ano lang na celebration, yung pala pagtingin niya, paglapit niya doon, nakita niya yung mga tao ay sumasamba doon sa golden calf, yung ulo ng baka na gawa sa ginto. So nagalit si Moses sa kanila. Binalibag niya ngayon yung ano na yon, tablet of stones. Kaya nawala yung tablet of stone. Alam niyo kung nasaan? Hindi ko rin alam eh. Pero eto na ngayon yung naging tablet of stone. Ayan na po. Dahil nasira. Pinalitan niya, naging ganyan tablet. Sabi niya. Anyway, Moses, okay lang yan. Then, next slide po. So, ito yung other words synonymous to God's law. Pagka sinabi natin God's law, God's decree, or God's precept. Yan. Okay. So, tandaan niya na, dalawa. Pwedeng, pag sinabi ng God's law, minsan kasi sa Bible, minsan, ang word minsan, hindi law eh. Minsan, precept. Iisa lang yon. Minsan naman, decree. God's decree, parang sa hari. Ito ang batas ng hari. God's decree. The king's decree. Yan, batas din ang tawag dyan. Next po. Yan. So sa Deuteronomy chapter 28, 1-14, ito yung message natin sa gabing hapon na to, mga kapatid. Yung tinatawag natin na blessings for obedience and curse for disobedience. Sa Deuteronomy, pinaalala muli ng Diyos kay Moses yung kanyang mga kautusan. Sabi niya kay Moses at sa mga taga-Israel, sabi niya, if you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands I give you today. Si Moses ang nagsasalita dito, na binilin sa kanya ng Diyos. Kaya kinakausap niya yung mga taga-Israelites o mga Israel. Sabi niya, if you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands I give you today, sabi niya, anong mangyari? The Lord your God will set you high above all the nations on earth. All these blessings will come on you and accompany you if you obey the Lord your God. You will be blessed in the city and blessed in the country. The fruit of your womb will be blessed, and the crops of your land and the young of your livestock. The calves of your herd and the lambs of your flocks, your basket and your kneading trough will be blessed. You will be blessed when you come in, and you will be blessed when you go out. The Lord will grant that the enemies who rise up against you will be defeated before you. They will come at you from one direction, but flee from you in seven. Next. Another. Then verse 8, the Lord will send a blessing on your barns and on everything you put your hand to. The Lord God will bless you in the land He is giving you. The Lord will establish you as His holy people, as He promised you an oath. If you keep the commands of the Lord your God and walk in obedience to Him, then all the peoples on earth will see that you are called by the name of the Lord, and they will fear you. The Lord will grant you abundant prosperity in the fruit of your womb, the young of your livestock, and the crops of your ground in the land He swore to your ancestors to give you. The Lord will open the heavens, the storehouse of your bounty, to send rain on your land in season and to bless all the work of your hands. You will lend to many nations, but will borrow from one. The Lord will make you the head, not the tail. If you pay attention to the commands of the Lord your God that I gave you this day and carefully follow them, you will always be at the top, never at the bottom. Verse 14, sabi, do not turn aside from any of the commands I gave you today, to the right or to the left, following other gods and serving them.
This is the reminder of God kay Moses at sa mga Israelites to fully obey God's law. Dahil ang kasunod ng pagsunod sa Diyos ay pagpapala. May pagpapala sa pagsunod sa Diyos. Yan ang sinasabi doon, mga kapatid. Kaya nga may batas, may binigay ang Diyos na batas to discipline them, to train them, to guide them. That is actually the law of God is actually not only the governing principle of God for the Israelites, but also, this is also the guiding principle of God to the Israelites. So, to govern them and to discipline them so that the Israelite will become the nation that God wanted them to become. Yun ang purpose ng pagbibigay ng Diyos sa kanila ng batas. Hindi para i-control sila, hindi para pahirapan sila, but para po sila ay mapaayos. Para sila ay mapabuti. Amen po ba? At ang pagsunod sa Diyos, sa batas ng Diyos, ay may pagpapala. The same manner sa ating buhay, mga kapatid. Ang Diyos nagbibigay sa atin ng kanyang mga salita. Meron tayong Biblia, Old Testament, New Testament. Yan ay batas ng Diyos, kautusan ng Diyos para sa ating lahat. Ipinagkaloob sa atin na kung susundin natin, may pagpapala na naghihintay sa atin. Amen? Then next slide, sabi roon, curses for disobedience. Sabi roon, verse 15, if you do not obey the Lord your God and do not carefully follow all His commands and decrees. Ayan o, decree. Sinabi ko sa inyo kanina, minsan yung salitang law, minsan ay decree din siya. No? Decree. I am giving you today, all these curses will come on you and overtake you. You will be cursed in the city and cursed in the country. Your basket and your kneading trough will be cursed. The fruit of your womb will be cursed, and the crops of your land, and the calves of your herd, and the lambs of your flock. You will be cursed when you come in, and cursed when you go out, if you disobey the law of God. So, malinaw sa Biblia, mga kapatid, malinaw sa pinag-aaralan natin yon ngayong hapon na to. Bakit ibinigay ng Diyos ang kautusan? Bakit ibinigay ng Diyos ang batas? Para mapaayos sila. At yon ang magiging measurement, yung pagsunod nila ang magiging measurement. Yung kanilang obedience ang magiging measurement kung sila ay pagpapalain ng Diyos o hindi pagpapalain. Amen? So it's always about obedience to God's law. It's always about obedience to God's will in our life. Last slide po, bago po tayo magwakas. What is the significance of the law in the Old Testament? Ito po, bago po tayo magwakas, nais kong iwanan ito sa inyo. Law is God's governing principle. Not only governing principle, but also guiding principle. To guide the people of Israel. And at the same time, sa ating buhay ngayon, to guide us. The law of God was given to us to guide us. Number 2, it is for the good and for the establishment of the nation of Israel. It is for the good of them and also for the good of us, for our own benefit, for our own good. Amen? And number 3, obedience to God's law brings blessing. Pag sumusunod tayo sa Panginoon, may pagpapala. Kahit sa mga magulang, di ba? Pagka mga anak natin, mabubuti, gumagawa ng maayos, di ba? Ang sarap na i-treat sila. Di ba, Nanay Evelyn, di ba? Ma'am Evelyn. Di ba, pagka yung mga anak ay merong, ang tawag doon, accomplishment sa school, may mataas ang score, di ba? Grade. Ang ginagawa ng mga nanay, tinitreat sila. Tama ba ako? Tinitreat. Makain sa Jollibee, sa McDonald's, mga ganun eh. Kasi bahagi yun. Pag sumunod ka, may pagpapala. Pero kapag hindi ka sumusunod, ang sabi ron, disobedience to God's law results to curse and judgment. Number 5, righteousness is measured through careful observance of God's law. Ang mga taga-Israel, mga Israelites, ay tinuturing sila ng Diyos na matuwid kapag sinusunod nila yung mga batas. Pagka natutupad nila yung mga rituals, and then they become righteous. Sa next time, pag-aaralan natin sa New Testament, sa panahon natin ngayon, paano tayo tinuturing ng Diyos na righteous? Is it through the obedience of the law? Or is it through the grace of God? Pag-aaralan po natin yan sa mga susunod na mga linggo. Sa ngayon, ito lamang po ang iwanan ko sa inyo. I hope may natutunan po kayo. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon.